Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome pong muli sa ating daily devotion o morning devotion sa oras na ito. At ang ating mga teksto sa umagang ito ay matatagpuan sa Roma chapter 9 verses 1 to 5. At ganito po ang sinasabi. Sa ngalan ni Kristo, ako'y nagsasabi ng totoo. Hindi ako nagsisinungaling. Ang aking budhi ay nagpapatunay na totoo ang sinasabi ko at saksi ko ang Espiritu Santo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso dahil sa mga kalahi kong Hudyo. Mas mamatamisin ko pang ako'y sumpain at mapahiwalay kay Kristo kung ito'y sa ikabubuti nila. Sila'y mga Israelita na binigyan ng Diyos ng karapatang maging mga anak niya. Ipinakita rin niya sa kanila ang kanyang kaluwalhatian. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang panuntunan sa pagsamba at ang kanyang mga pangako. Sa kanila rin nagmula ang mga patriarka at tungkol sa kanyang pagiging tao. Si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi. Ang kataas-taasang Diyos ay purihin magpakailanman. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Tatlong bagay lamang po ang nais kong i-share sa atin sa umagang ito na tinatalakay ng ating teksto. Una, ang tunay na pagmamahal ay may malasakit sa kaluluwa ng iba. Dito makikita natin na hindi lamang inisip ni Pablo ang kanyang sariling kaligtasan. No? Hindi siya natutuwa na siya lamang ang maliligtas. Sapagkat ang puso niya ay nasasaktan dahil nais niyang makilala rin ng iba si Jesus. Bilang mga Kristiyano, tinatawag din tayong magkaroon ng malasakit sa ating pamilya, kaibigan, at kapwa upang maranasan din nila ang pag-ibig at kaligtasan ng Diyos. Ikalawa, ang maraming pagpapala ay hindi garantiya ng matibay na pananampalataya. Binanggit ni Pablo ang mga pribilehyo sa bansang Israel. Sila ang piniling bayan ng Diyos. Sa kanila ibinigay ang mga tipan, ang kautusan, ang pagsamba, at ang mga pangako. Ngunit, ipinapakita ng talatang ito na ang pagiging malapit sa mga pagpapala ng Diyos ay hindi sapat. Kailangan nating personal na magtiwala at sumunod kay Hesukristo. Ikatlo, si Kristo ang pinakamahalagang regalo o kaloob ng Diyos. Alam po natin yan. So dito, ang pinakamahalagang mensahe sa talatang nabasa ay si Jesus mismo. Siya ang ipinangakong Mesyas at siya ang nagbibigay ng tunay na buhay at pag-asa. Walang anumang biyaya ang hihigit sa pagkakaroon ng personal na relasyon kay Kristo. At bilang panghuli, hinahamon po tayo ng mga tekstong ito sa Romans chapter 9 verses 1 to 5 na suriin ang ating mga puso. At tanungin natin ang ating mga sarili, may malasakit ba tayo sa kaligtasan ng iba? Pinahahalagahan ba natin ang mga pagpapala ng Diyos, lalo na ang kaloob na kaligtasan mula kay Jesus? Naway maging tulad natin si Pablo, may pusong patuloy na nagmamahal, walang sawang nananalangin, at handang maglingkod upang mas marami pang tao ang maligtas o makakilala pa kay Kristo. Tayo'y manalangin. Panginoon, bigyan mo po kami ng pusong tulad ni Pablo, isang pusong may malasakit sa aming kapwa at sabik na makita silang lumapit sa iyo. Turuan mo kaming pahalagahan ang iyong mga biyaya at mamuhay ng tapat sa iyo araw-araw. Ganon din, Panginoon, na aming itinataas ang aming mga kapatid sa sambahan ng St. Paul United Methodist Church. Patuloy, Panginoon, na anuman o nasaan man sila ngayon, patuloy na maranasan nila ang iyong pag-iingat, ang iyong protection, at ang iyong pagpapala. At patuloy din, Panginoon, na maranasan nilang higit na comfort kung sila man ay nasa kalagayan, Panginoon,
na sila ay nalulungkot o may kapighatian. Patuloy din, Panginoon, na aking itinataas ang mga kapatid ko, mga kapamilya, mahal sa buhay na nasa banig ng karamdaman. Panginoon, hiling ko na iyong hipuin ang kanilang pisikal na pangangatawan upang maranasan nila ang kagalingan na nagmumula sa inyo. At sa buong maghapon na ito, Panginoon, naming paglilingkod, patuloy na ikaw ang maitaas, ikaw ang mapapurihan sa lahat ng aming gagawin. Higit sa lahat, Panginoon, patawarin mo kami sa anumang pagkukulang na naranasan namin sa aming kapwa at higit sa lahat sa inyo. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.